being accommodating to everyone because that's him. He wants to please everyone. He's always on time, he's always professional when it comes to work. He's expressive kung ano gusto man sabihin. But he's a man of principle. And I think that's one thing na naipamahagi niya sa akin. Hindi man kami naging close, super daddy ko dahil sa nagawa niya. Kung ano man ang nakikita niyo sa harap ninyo ngayon, dahil po sa kanya yun. Maraming salamat po. He doesn't want to be a burden in the family. Hindi niya sinabing may nararamdaman na pala siya. Pina-autopsy pa namin yung katawan na to find out lang na bakit, anong nangyari, saan siya namatay. So, growing up, yung daddy ko nag-train sa akin. Sumagot ng mga question and answer, hindi ko alam kung bakit pag nanonood siya ng Miss Universe, tinatawag niya ako, dito ka, you watch it, ako, I'm playing, di ba ganun? Tapos pag Q&A na, pag sumasagot na yung kandidata, hinihinaan na yung volume. Tapos sabihin niya, oh, how do you answer that? So nagtataka ako, bakit kaya? Yung pala, gusto rin niya ako. Yung panganay, when she won, sige, may titigwin na kami, ako gusto ko rin. Tapos nung nanalo ko, kinausap niya ako the next day, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, hindi daw niya alam kung anong nagawa niya sa buhay niya dati. Bakit siya nagkaroon ng mga anak katulad namin? So ngayon, may kapatid na naman ako sa Santa Binibini. Ewan ko, Daddy, gabi ka magparamdam, Dad. Sa Otol, si Tatang Sol, kita ko sa kanil Daddy ko. Ngayon naman may super D. Alam mo, kasama ko na siya parati. Bakit super ang daddy ko? Kasi ginawa niya lahat para sa pamilya namin. Ayaw niya kaming makita sigurong malungkot o nagsasuffer. Gusto niya kasi masaya na masayahin siya. So, ngayon, yun po. Okay, thank you, Bihar. Sorry for...